huwag kayong kakain ng karne ng baboy. Kaya kami, nagtataka kami, bakit itong mga Kristiyano kumakain ng baboy samantalang sa Leviticus binanggit na ang baboy ay marumi, huwag niyong kahahawakan at huwag niyong kakainin. Sa Isaias, nandun yung parusa sa mga taong kumakain ng baboy at ng daga. Ano daw? Impyerno. Ang salita ng Diyos, hindi yan magbabago. Pag sinabi niya, ay mangyayari yan. Mm. Ba't din po kayo yung Ramadan po ba yan? Apo. At bakit po ba kailangan magganon kayo? Yan po kasi ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Oo. Kung hindi yan pinag-utos ng Diyos, hindi namin gagawin yan. Kaya lang pinag-utos ng Diyos eh. Para saan po ba yun? Old Testament mo pa binasa, sabi ni Impasa. Ayan po ay pagpapakita ng pagsunod sa Diyos. Lahat ng gawain ay ginagawa namin dahil ito yung utos ng Diyos, no? Kasi kung hindi ito utos ng Diyos, hindi namin ito gagawin, bro. Lahat yan ay ginagawa namin bilang pagsunod sa Kanya. Catholic, mukhang yung pag-iwi mo. At saka bro, yung sinabi nila na malinis na raw yung baboy, walang katotohanan yun na malinis na ang baboy. Kasi tignan mo yun sa pag-aaral ng science ngayon, ang baboy ang pinagmumulan ng napakaraming sakit. Saan doon ang lininis? Tubig. 3 minutes na. Bro, yung pag-ihi ni Catholic, mukhang kasabay na doon yung tae. Please, pambihira kumakain. Kasabay na yung tae doon. Isang truck. Di ba pwede nag-shower la, bro? Naligo lang, ikaw naman. Grabe ka na. Sabi ni Okay Kayo, bro, na, paano naman si Dino Diaz? Kasi lalaki ang kinakain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang debate to ah. Napuno niya na yung tab eh. Salaf ba dito lahat? Salaf? Bro. Alhamdulillah. Kala ko Shairay. Sana yung 2 minutes. Bro, wag niyo mo nang baka